parang ayoko na. Parang hindi ko na kaya. So hello guys, good morning. Nandito ako ngayon sa good afternoon na pala. Nandito ako ngayon sa training center dito sa may Ermita. Papakita ko ngayon sa inyo yung sample ng nag-aaral namin conversation. Let's watch this. すみません。いらっしゃいませ。普通売り物はどうですか？普通売り場は1階です。ありがとうございます。はい。すみません。はい。普通しか売り物はどこにありますか？映した英語はあちらですか？動詞の隣です。はい。どうもありがとうございます。So yun nga guys, sa nakita nyo, nagbigay lang ako ng sample ng ginagawa naming role playing doon sa training namin. Isa yun sa mga pinag-aaralan namin doon sa training, yung pagbibili ka ng pagkain, kung ano sasabihin mo, pag maghahanap ka ng location kung saan ka sasakay. Ganun yung mga ano namin, kung paano ka mag-greet doon sa tao, paano ka makapagkilala doon sa tao. Ganun yung ginagawa naming aral. Pero bukod doon, meron pa kami ibang ginagawang aral bukod doon. Actually, itong video na to, nung nakakaraan pa to, ngayon ko lang ina-upload kasi masyadong mahirap yung training. Parang sa palagi ko, parang may mga times na parang ayoko na. Parang hindi ko na kaya. Ganon. Kasi yung mag-aaral ka ng 7 oras sa loob ng isang araw, bukod pa yung biyahe mo, nagugugulin dun sa additional yon sa araw ng training mo. So sa loob ng 12 hours sa isang araw, ilan na lang yung oras mo na ilalagay. Tapos pag-uwi mo, mag-aaral ka pa din sa bahay para sa susunod na lesson nyo bukas. Ganun yung ano namin, may mga exam kami para din naman sa amin yon. Pero may mga part kasi na nag-excel ako o nakakasabay ako dun sa pinag-aaralan namin kasi nga nag-aaral ako na nagigets ko siya ng hindi ganun kahirap. Pero may mga times naman o may mga part naman na hindi ko talaga siya magets. Especially dun sa audio. Meron kasi kaming audio. Yun yung makikinig ka dun sa sasabihin ng tao sa Nihongo language o sa Japanese language. Hindi ko siya for example, isang tanong siya na mahaba o sabihin natin maiksi. Yung dalawang words pa lang, naglo-loading pa lang sa utak ko, tapos na yung hanggang nasa dulo na yung tanong, hindi ko pa siya na-clear. May mga words doon na okay sa akin, pero yung buong questionnaire, hindi ko siya magets. Especially sa audio yun. Saka meron din akong part na yung audio pa rin siya, pagdating sa number, nahihirapan din ako. Na yung mga kasama ko doon sila nag-excel. Doon sila nakakahabol. Na para sa akin, hindi naman magandang sabihin na naiinggit ako, pero yun talaga yung nangyayari kasi nga gusto kong mamaya maglaro ka muna dyan. Maglaro ka muna dyan pagtapos. Na ganun nga, yung sila nakakahabol doon, pero sila yung nag-excel. Pero syempre, kanya-kanya naman kami ng abilidad kung paano kami sa pag-aaral. Yung parang paano namin ma-absorb yung pag-aaral. Kanya-kanya kami ng technique. Siguro may mga part na hindi sila nag-excel gawa ng may sarili-sarili kaming struggle dun sa nangyayari sa daily training namin.
may struggle kami, especially sa transportation. Pero ganun talaga, part talaga yun ng training. So, kailangan kami mag-adjust. Kasi kami yung magbe-benefits nun. Pag dumating yung time na naandun na kami sa lugar na yon, kami din ang ano doon, kumbaga para din sa amin yon. Kaya ano lang, tiyaga lang talaga. Sabi nga nila, 'di ba, pag gusto may paraan. So, yun yung ginagawa ko sa ngayon. Oh, mahirap. Wala namang para sa akin wala namang madaling way para makapunta sa Japan kung hindi ka Nihongo training. So, back to basic kami, para kaming mga grade 1 na alam mo yon, kung alam mo yung English ng house. Pero pagdating sa math 1+1, hindi mo siya masagot kasi iniisip mo pa kung ano yung 1+1, kung ano yung sagot sa 1+1. Ganun yung nangyayari sa akin in my part. Pagdating dun sa audio, ganun yung struggle ko. Pero hindi naman yung dahilan para hindi ako matuto, 'di ba? Sabi nga yung iba nga, bakit yung ibang Filipino welder nakakapunta doon? Ba't kami hindi namin kaya? So, para sa akin, sa umpisa lang mahirap. Pero pagtapos nung training nito, hopefully makahabol din ako dun sa struggle na nagdadaanan ko dun sa part na yun. Sana makuha ko rin siya bago matapos yung training. Kasi training kasi namin, kung tutuusin, meron kasi kami nalaman na mga student na more than dun sa hours na gugugulin namin ng training, mas mahaba yung ginugol nila. So yun sa amin, advantage namin yung kasi mas malilesen yung time, mas malilesen yung struggle o yung hirap namin, mas malilesen yung expenses kasi mas maiksi yung namin, yung hours na gugugulin namin sa training. So sinasamantala ako na to, pagkakataon na to para matuto. Pero masaya kasi yung masaya ang training namin kasi kahit 3 lang kami, parang hindi siya mahirap siya pero masaya kasi na-enjoy mo. Nakakapagod. Pero ganun talaga 'di ba, pagka nag-i-schooling tayo, may mga times na nahihirapan kami, mga times na madali. Pero ang pinakamahalaga kasi doon, matuto ka. Ganun yung pag-aaral. Ang main goal kasi ng pag-aaral is matuto ka. Ganun yung ginagawa sa amin. Matuto kami ng language na hindi pala ganun kadali. Pero sa ngayon pa lang, papasalamat na ako dun sa sensei namin, sa sensei namin dun sa Japan na nag-e-effort sa amin magbigay ng mga daily practices or exam. Maraming salamat po sa inyo. Pero siyempre, hindi ko naman magagawa tong training na to bukod dun sa pagpunta ko dun sa kung walang suporta ng pamilya ko. Yun yung asawa kong napaka-supportive sa akin. Sa anak ko na nagkukulang ako ng oras, sa mga anak ko na nagkukulang ako ng oras, ngayon pa lang humihingi na ako ng pasensya kasi ito talaga yun kailangan kong mag-aral So, hindi naman para sa akin lang to para din sa inyo to. So guys, yun nga, ulitin ko kasi itong video na to, na in-upload ko sa training namin. Bawal talaga kasi yung cellphone sa training namin. Nagkataon lang na kasi na yung cellphone ng sensei namin is puno na, kaka-send ng videos doon. Kasi siya yung nagbi-videos doon sa phone niya. Siguro napuno na, tapos pinapasa nyo dun sa sensei dun sa Japan.
nagkataon na yung cellphone ko yung naibigay, napahiram para lang mag-videos. Kaya nakuha ko tong videos na to. Hindi ko nga lang alam kung pwede talaga tong i-upload. Kasi bawal talagang bali tatakpan ko na lang yung dapat takpan para kung makita man lang ng sa training hindi magalit sa akin. Gusto ko lang talaga i-share tong videos na to dun sa nangyayari sa aming training, although hindi talaga siya dapat share kasi part to ng vlog ko, so nagbaka sakali lang i-upload para meron din kayong idea kung ano yung klase ng training na nangyayari. So sa susunod na videos baka medyo maging busy ulit tayo. Hindi ako mapag-upload ng more videos. Pero bahala na, gagawa na lang natin ang paraan. Maraming salamat ulit although konti pa lang yung subscriber ko, sa mga makakapanood nito, sana mag-subscribe kayo. Please lang po, at para lalo ko ma-inspired tuloy ng videos ko, yung journey ko, kung magsasucess ba ako o hindi. Maraming salamat po, at God bless. Bago ko makalimutan, gusto ko palang itama yung huling word of the day dun sa huling video na in-upload ko bago itong video na to. Arigatou gozaimasu, yung binitawan kong word of the day. Ang meaning po niya ay thank you. Wala po siya kasamang very much kasi yung may kasamang very much is domo arigatou gozaimasu. Ayun po siya. Sorry po sa mga nakapanood. Kung mali po ako, pagpasensyahan nyo na po ako. Nagtitraining pa lang, natututo pa lang. Yung word of the day naman na iiwan ko po ngayon is hajimemashite. Hajimemashite, meaning nice to meet you.